Hindi ko na kinakaya ang init dito kaya naman bago ako mag-asikaso ng mga gawain nga dito ay naisipan ko muna maligo. Para na rin hindi nga masama ang pakiramdam ko pagkatapos nga kumain. Ang bigat-bigat kasi sa katawan kapag busog. Kaya pa yung ibang gawain hindi ko na nagagawa. Inaabot na kasi ako ng ilang oras kakaupo. Kaya naman bago nga ako kumain, aasikasuhin ko nga muna yung mga dapat asikasuhin. Kapag umaga naman dito hindi gaano kainitan. Kung kailan nga dumilim doon naman naramdaman yung sobrang init. Nang hinaya nga akong itapon yung tubig na pinagbalnawan kaya naman naisipan ko na rin labahan tong kitchen rag na to. At buti na nga lang pala dalawa yung binili ko para meron akong maipapalit. Habang pinapatuyo ko nga ito, mabilis lang siyang labahan, hindi dikit na dikit ang dumi. Hindi katulad nga ng mga basahan na nilalaban ko dati na sobrang bigat, ang hirap palabahan. Nung sinampay ko nga siya dito sa CR, ang bilis niya lang matuyo. Hindi na ako nahirapan sa paglaba at pagpiga. Kahit nga sa pagpatuyo ay hindi ako nahirapan. Ganto talaga ako kapag naglalaba. Yung hindi masasayang yung tubig, talagang gamit na gamit. Hindi dahil ako na ang nagbabayad ng tubig ko ngayon. Ganun na talaga ako dati pa. Ayaw na ayaw ko nga nasasayang. Sinisigurado ko ang magagamit ko pa sa ibang bagay. Alam nyo, kahit sa simpleng pagtapon ng basura, may natututunan ako. Naniniwala na naman ako sa kasabihan na kung ano nga daw yung tinapon mo, yun din ang babalik sa'yo. Sa part ko naman, kapag hindi ka madisiplina sa pagtapon ng basura, ay ibabalik nga sa'yo ang baho nito. Sobrang dami ko na nga basura dito at tambak pa. Hindi ako namomroblema sa baho. Kasi yung mismong plastic na pinaglagyan minsan ng ulam, hinuhugasan ko pa bago ko ilagay sa basurahan. Para nga makasigurado ako na hindi to uuudin at lalangawin. Pati ngayon nabubulok at di nabubulok sa plastic at karton at talagang pinaghihiwalay-hiwalay ko. Naalala ko tuloy nung bumagyo sa amin. Malapit kasi kami sa dagat. Nung natapos yung bagyo, grabe yung basurang niluwa ng dagat. Sobrang daming basurang nakatambak sa pangpang. Talagang ibinalik niya sa mga tao. Sa mga taong walang disiplina sa pagtapon ng basura sa dagat. Pati yung mga nangangalaga ng dagat na inosente naman, nakaranas nito at nadamay na rin. Kaya doon ko na-realize kung ano yung tinapon mo, mas malala pa yung babalik sa'yo. Mas grabe pa yung ganti ng kalikasan. Kaya simula nung nasaksihan ko yun sa dagat, mas lalo pa nga akong naging madisiplina sa pagtapon ng basura. Alam ko naman na marami tayong ganun. Pero mas mahalaga pa rin na kahit papano ay mababawasan. Napakagaling talaga ni Lord, no? Alam niya kung paano turuan ang mga tao. Hindi ko na nga naipakita yung pagkain ko dito. Pagkatapos ko kasi sa paglaba, grabe na yung ramdam ng pagkagutom ko. Kaya naman nakalimutan na mag-video. At ngayon nakakapag-adjust na rin ako sa mga gawain ko dito. Nung bago pa lang ako dito, grabe yung kapaguran ko. Ngayon nakukuha ko na ang tamang timing. Hanggang dito na lang. See you sa next journey!